This is Engineer J na nagsasabing engineer na di kagalingan, pogi lang. Hi guys! So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-solve gamit si mesh current analysis. So magkaroon muna tayo ng introduction kung ano nga ba si mesh current. Sabi niya dito, mesh current method is another well-organized method for solving a circuit. Then, the other method daw is node voltage method. So, pinaka-focus lang natin dito is si mesh analysis. Mesh current method is efficiently manages the analysis task, resulting in a relatively small number of equations to solve. Pagdating kay mesh current analysis, nakabase siya dun sa tinatawag na KVL or Kirchhoff's voltage law. Kirchhoff's voltage law states that the sum of all voltages across any closed loop is equal to 0. So, bakit siya tinawag na mesh current method? So, after natin ma-applyan ng KVL, itra-transform natin yung equation na nabuo natin na yun into, for example, diba meron tayong voltage. Equal yan sa IR. Meaning, itong voltage na to na ginamit natin sa KVL, itra-transform natin yung equation into ampere multiplied by resistance. And also, ang variable natin dyan is itong si I. Kaya siya tinawag na mesh current method. Hinahanap natin yung current na umikot dun sa mga loops mo. The loop current method is a small variation of the mesh current method. Okay, para mas maintindihan natin, punta tayo dito sa may analysis ng circuit. Loops and meshes, the mesh current method uses two special terms, loop and mesh. Ibig sabihin lang ng mesh ay loop. So dito, for example, meron tayong circuit na yan. Ang loop natin na makikita dyan is loop 1, loop 2, then also yung nasa labas, loop 3. Tawagin natin loop 3. Okay. So, yan yung mga loop mo. Pero, ang special rule pagdating kay mesh current analysis is hindi natin kino-consider yung overlapping ng loop. Meaning, dapat kapag may loop ka na isa na ganito, bawal ka ngayon magkaroon ng isa pang loop sa loob. Ibig sabihin dyan, yung loop number 3 na nasa labas is nag-overlap dun sa dalawa. Meaning, hindi na siya kasama or hindi na natin kino-consider siya as loop. Then, isa pang condition pagdating kay mesh current analysis is nagsiset tayo ng ikot niya or loop same direction. Kung clockwise ka din sa kabila. Kung counterclockwise ka din sa kabila. Nakadepende yun sa kung anong ikot yung gagawin mo. So, yan yung mga rules natin. Also, yung mga sineset mo na loop na yan, minsan yung mga value ng current mo dyan is nagne-negative. Ibig sabihin lang naman, kapag nag-negative ka dito, for example, yung nakuha mong value dito, sa loop na to, kung mapapansin mo, pag ganun yung ikot mo, ang mangyayari, pagka negative yung nakuha mong value dyan, meaning, ang totoong ikot nyan, pasaliwa. Kapag negative yung nakuha mo dito. Pero kapag positive, ito yung tamang ikot niya. Okay. A loop is any closed path around the circuit. So, matatawag natin na circuit ang isang circuit kapag konektado ka dyan. Walang disconnection na nangyari. For example, ito. Isang circuit yan. Nakaikot ka ng isang buo. To trace a loop, you start at any component terminal and trace a path through connected elements until you get back to the starting point.
A loop is allowed to go through an element just one time. So, one time ka lang daw iikot. So, in the circuit above, there are 3 loops, 2 solid loops, which is nasa loob, 1 and 2, and 1 dash loop, 3, all the way around. Okay. So, na-define na natin, hindi kasama yung 1 dash loop all the way around na yun kasi nga nagkaroon ng overlapping. Meaning, ito lang yung loop natin. Also, isa pang kailangan nating tandaan pagdating dito sa mga current niya is kapag nagsiset tayo ng direction ng current, meron tayong tinatawag na polarities. For any resistor in any network, the direction of current through a resistor will define the polarity ng voltage drop. So, for 2 directions of current, polarities as established by current direction become increasingly important in the analysis to follow. Okay, for example, yung flow ng current mo pag ganito. Ang ginagamit ko kasi, kung saan lalabas yung current mo, yun yung magiging sign ng voltage drop mo pagdating sa may analysis. So, makikita natin yan sa mga example ko mamaya. Then, dito tayo. For example, meron tayong circuit na may 3 resistor and 2 voltage sources. For example, itong voltage source na to, 10 volts. Itong kabila, 20 volts. Then, tawagin natin tong R1, R2, and R3. Si R1 mo, pwede nating ilagay siguro 3 ohms. Dito, 2 ohms. Dito, siguro mga 1 ohm lang. Okay. So, paano natin i-determine yung mga loop? Step 1, tingnan natin yung mga closed circuit. Meron kang 2 closed circuit dyan. Pwede natin tawagin tong loop 1, I1. Then, loop 2, same direction, I2. Kung makikita nyo, sa part na to, yung part na yan, nagkaroon ng opposition ng current. Paano nangyari nagkaroon ng opposition? For example, di ba set tayo, clockwise direction. Kung iti-trace natin, ganito yung magiging ikot ng I1. Then dito, kung iti-trace natin, clockwise, pwede natin tawagin itong I2 kasi I2 siya dun sa taas. Kung makikita nyo, yung 2 current nagsalubong dito. Meaning, pwede tayong mag-set dyan kung saan yung susundin mong positive. So, ang mangyayari lang naman kapag negative yung lumabas dito, ibig sabihin, mali yung sinet nating direction niya. Kabaliktaran. So, dito, pwede natin sabihin, I1 minus I2 yung naranasan niyang current. Dito sa resistor 3. Itong R3 na yan. Okay. So, from dyan, gawa tayo ng loop. Nakagawa tayo ng loop. Gawa naman tayo ngayon ng equation. Equation tayo. At loop 1, or at mesh 1, mesh 1, kung mapapansin natin, copy-paste ko lang. Okay. At mesh 1, pwede nating sabihin, kapag battery tayo, isa nga pala, is, kung saan yung mas mahabang part, yun yung positive side. Kung saan yung negative part, or kung saan yung maliit, yun yung negative side. Okay. So, from dyan, ang sinusunod ko dyan, kung saan lumabas yung loop mo, or itong I1 na to, yun yung masusunod na sign. So, dito, ang lumabas is positive 10 volts. Lumabas siya dito sa positive side. And also, di ba, ang direction ng current natin,
is pa ganito. Meaning, ang sign ng resistor mo or polarities niyan from positive side to negative side. Okay. So, from dyan, pwede natin sabihin, since lumabas tayo sa negative side ni resistor R1, minus ka dito. Minus, siguro voltage muna. Since KVL tayo dito. Then, transform natin in current variable mamaya. B1. Then, also, since dito, sundin natin from positive side to negative side. So, from dyan, bakit? Kasi, di ba, pag trace mo to, iikot ka na ganyan, pupunta dito yung current mo. Lalabas siya sa negative side. Meaning, minus B3 ka dito is equal to 0. Then, i-transform natin yung equation. 10 minus B1 mo is I1 R1. I1 ka lang dyan. And R1 mo is 3 ohms. Minus yung current na naranasan ni R3 natin, which is, diba? Kung makikita natin dito sa taas, I1 minus I2 ka dyan. Okay. I1 minus I2. Then, yung resistor niya is 1. Is equal to 0. Kung isi-simplify natin, lipat natin itong mga negative sa kabila. Ang mangyayari, 3I1 plus, distribute ko na agad, 1I1 minus 1I2 is equal to 10. So, baka nahihiwagaan kayo kung paano nangyari yan. Inilipat ko lang to sa kabila. Transpose mo doon, to, i-transpose mo doon to. Magiging positive lang tong dalawang to. Okay. Then, simplify pa natin. 4I1 minus I2 is equal to 10. Ito na equation 1 natin. Then, punta tayo sa mesh 2. At mesh 2, kung mapapansin natin, positive side itong taas, negative side ka dito. Kung ititrace mo yung loop dyan, pag ganun, lumabas ka sa negative side. Meaning, negative 20 volts ka dito. Negative 20 volts. Then dito, since ang sinet nating sign dito is positive and negative, lumabas tayo sa positive side. Ay, hindi pala. Diba current tayo dito? Meaning, ito yung current nating I2, susunod dyan yung sign mo. Ang magiging sign dyan ng resistor mo is, ito yung positive side, ito yung negative side. Sa mesh 2. Meaning, lalabas tayo dito sa negative side ni I1. So, from dyan, minus 1 multiply by I2. Or, i-ano muna natin, in voltage drop, KVL muna, R3, minus B3 ka dyan. Minus B3, then, dito, susunod din yung sign natin dito, which is pag ganun yung current mo, dito yung positive side, dito yung negative side. So, from dyan, negative side lumabas, meaning, ang voltage drop mo dyan sa R2, minus B2 ka ngayon. Minus B2 is equal to 0. Then, transform natin. Lipat natin to sa kabila. Itong mga negative 20 na yan. Si negative B3, negative, ang resistor mo dyan is 1 ohms lang. Then, ang naranasan niya, since eto tayo,
ang naranasan mo, current dyan is pataas. Pag ganun si I2 mo, pag ganito si I1. Meaning, I2 minus I1 ka dyan. Ayun o. I2 minus I1. Positive si I2, then negative si I1. Then, minus, B2 ka dito is, kung mapapansin natin, hindi naman siya tinamaan ni I1, si I2 lang tumama sa kanya. Meaning, ang resistor natin dyan, 2 ohms, multiply by I2 is equal to 0. Okay, pag in-expand natin, ang mangyayari, ayusin ko na, sa I1 mo na unahin ko. Positive I1 ka na lang dyan. Then, negative I2 minus I2 o 2I2 is equal to, oops, I forgot something. Dito si 20. Nilipat natin sa kabila. Is equal to 20. Then, pag sinimplify pa natin, I1 minus 3I2 is equal to 20. Equation number 2. Okay. So, from dyan, meron tayong 2 equation, 2 unknowns, which is tama lang naman. Kung ilan yung unknowns mo, dapat yun yung number of equation na meron ka. So, baksan ko lang. Then, simplify natin. Pag sinimplify natin yan, siguro pwede natin gamitan substitution method or elimination method. So, dito, I think pwede na yung substitution method. Hanapin muna natin si I1 or I2. Gamit si equation, siguro equation 1. For I1, ito pula gagamitin ko. For I1 is equal to 10 plus I2. Then divide both sides by 4. Cancel to. Ang matitira dyan, I1 is equal to 10 plus I2 divided by 4. Pwede na natin i-substitute yan ngayon dito sa equation 2 natin, which is I1 minus 3I2 is equal to 20. So, from dyan, ilipat natin, or dito na, 10 plus I2 over 4 minus 3I2 is equal to 20. So, mangyayari, para mawala si 4 dyan, multiply mo ng 4 dito para mabilis i-simplify. So, after nyan, cancel na si 4 dito, mangyayari, 10 plus I2 ka dyan, minus, distribute natin dito, magiging negative 12 I2 ka dito, then is equal to 20 times 4, which is equal to 80. So, from dyan, I think magne-negative ang ating value. So, pwede natin sabihin, simplify natin to, negative 11 I2 is equal to 80 minus 10. Then, divide both sides by negative 11. I2 ay equal ngayon kay I forgot na calculator. Okay. So, dito, calculator natin,
fraction 80 minus 10. 8 minus 10 divide negative 11 equal siya kay negative 6.36 ampere, which is 6.36 ampere. Okay. So, from dyan, makukuha na natin si I1. So, I1 is, puntahan natin dito, ano kaya pwede gamitin? Ito na lang si equation na to. So, from dyan, I1 is equal to 20 plus 3I2. Meaning, meron tayo negative 6.36. I1 ko is equal to 20 plus 3 multiplied by negative 6.36. So, from dyan, ang I1 ko ngayon ay equal kay, itabi ko na lang dito para minsanan, 20 plus 3 multiplied by negative 6.36. So, equals, positive na dito, 0.92. 0.92 ampere ka dyan. So, ito na ngayon yung mga ampere mo doon sa mesh loop mo. So, dito, copy-paste ko lang to ha. So, kung mapapansin nyo, itong part na to is yung current natin, pag trinace mo pa ganito, sinunod mo, ganito yung flow ng current mo dyan. Burahin ko lang, ang mangyayari dyan, si I1 mo is, ang sinet mo na flow is pa ganito. Then, dito sa pangalawa, ang flow ng current mo is pa ganito. Okay. Ito si R3, 1 ohm. So, pwede nating sabihin, yung dumali sa kanyang current is pa ganito. Kung susundin natin yung flow ng kanina, pag ganito, tapos pag ganito, dun sa unang loop natin. So, ang iti-take natin na positive siguro, ito na lang si I1. Ito si I2. So, from dyan, pwede natin sabihin yung I3 natin na dumali sa kanya, I1 minus I2. So, depende sa'yo kung ano isi-set mo dyan. Ang mangyayari lang dyan is, kung saan siya nag-negative, babaliktarin mo lang yung value. Meaning, sa I3 mo, ang I1 mo, 0.92. Sinet natin siya, pag ganito sa baba, dito si I1, positive, minus I2 ka ngayon, negative 6.36. I3 mo ay equal kay 0.92 minus negative 6.36. Ang value natin sa kanya is 7.28 ampere. So, ito na ngayon si I3 mo. Kung makikita natin, ang nangyari dyan, since tawag dito, pwede natin sabihin, pababa dito yan. Okay. Dito. Ayan si current I3 mo. Okay. Kompleto na ba?
Itama natin ngayon yung flow ng current. So, dito, I think, ang flow ng current natin na tama, ito na lang, gamitin ko si green. Si I1 mo, nag-positive, meaning, pag ganito yung tamang direction niya. Tapos, si I2 mo, nag-negative, meaning, pag ganito yung direction niya. Papunta dito. Sa node na to. Then, ibig sabihin, kung nagsalubong dito, si 0.92 and 6.36, which is tama yung direction natin kay R3. Pababa ka ngayon dito. Yan. Yan yung tamang direction. Ang nangyari kasi, makikita mo yan using KBL. Or KCL pala, I mean. Sinasabi sa KCL, Kirchhoff's current law, current entering the node is equal to current leaving. Nag-enter dito si I1, 0.92. Nag-enter dito, sa part na to, si negative 6.36 or tinama natin, 6.36. Nag-enter siya dyan. Then, equal yun sa current leaving dito sa node, which is si I3. Yan. Ayan na ngayon ang current natin sa bawat resistor. Okay. So, from dyan, makukuha na natin si voltages nila. Si voltage, V1, is equal to I1, R1. Ang I1 natin, 0.92. Multiply mo kay 3 ohms, meaning ito ay 0.92 times 3, 2.76 unit mo voltage. V2 natin, I2 R2, ang I2 natin is, nung nakorek na natin, 6.36, multiply mo kay 2 ohms, meaning 6.36 times 2, ang ating voltage drop sa kanya, 12.72. Okay. B3 naman. B3 is equal to I3, R3. Current mo, 7.28 ampere. Multiply mo kay 1 ohms. 1 ohm. So, that should be 7.28 watts. So, ito na ngayon yung individual voltage drop sa kanila. So, ganun mag-solve ng mesh analysis. Then, meron pa ako isang sample problem. So, dito, I think, gamitan natin ng Caltech. Ito, maglagay na lang tayo random values. This should be 15 volts. Lagyan natin 10 volts ka dito. R1 mo to, R2 mo to, R3 mo to, then R4 yan. Ito, lagay natin 2 ohms. Ito, 3 ohms. Ito, sabihin natin 4 ohms. At ito is 5 ohms. So, from dyan, mag-set tayo ng loop. Ilang loop? Ilang closed circuit ba nakikita natin? Bilangin natin. Loop 1, loop 2, then loop 3. So, meaning, meron kang tatlo. Pwede natin sabihin to, loop I1, loop I2, loop I3. So, meaning, meron tayo dapat tatlong equation dyan. Tatlo ang ating loop. So, at loop 1, at mesh 1, determine natin ano nga ba yung mga variable dyan. So, dito, lumabas ka sa 15 volts. 15 volts, then, papasok ka dito kay R1. So, from dyan, since ito yung kinoconsider natin current, papunta ka dyan, meaning, ang polarity ngayon,
ng resistance mo, positive to negative. So, from dyan, lumabas ka sa negative side, ito na lang. Mamaya na. Okay, lumabas ka sa negative side dito kay R1, ang mangyayari sa voltage drop mo dyan, negative, V1. Then, ano pa? Ito, si I1 mo, dumali siya dito kay R3. Ito yung positive side mo, ito yung negative side. Lumabas ka ulit sa negative side, minus V3 ka dyan. Then, wala naman na. Pagbalik natin dito, wala na siyang dinaanan na iba pa. Equate na natin sa 0. Kung mapapansin nyo, dito sa resistor na to, nagkaroon ng opposing. Ang nangyari kasi, ito si resistance mo, ito yung current mo na I1, ito yung current mo na I2. Nangyari, nagkaroon ng opposing. Pwede mo sabihin, I1 minus I2. Kasi nga, ang polarity natin dyan, positive, negative. Okay. From dyan, 15 minus ang I1, current niya dyan kay resistor R1, I1 minus I2 ka dyan ngayon. Ito yung sinusunod natin kung saan yung flow ng current natin. Siya yung positive dyan. Then, multiply natin doon sa resistor, which is R1 is equal to 2 ohms. Minus, dito sa R3, nangyari, nagkaroon ka ulit ng opposition. For example, ito ka, ito si I1 mo, ito si R3 mo, I3, I1, ang sinusunod natin na polarity dyan, positive to negative. Mangyayari ka dyan, I1 minus I3 ka dito. Then, multiply mo sa may resistor niya, which is 4 ohms. Then, equate mo sa 0. Then, simplify natin. 15 minus, distribute mo dyan, negative 2I1, distribute mo, tapos yung sign, plus ka na dito. Negative times negative, positive, 2I2. Minus ka dito ngayon, ito tayo, 4 times I1, 4I1, then ang sign mo negative, 4I1. Then, negative times negative, positive, 4 times I3, positive 4I3 ka dito. Then, ayusin lang natin, siguro, sa pagkakasunod-sunod niya, negative 2I1, ano ba yung mga pwede natin pagsamahin? Si I1 and 4I1, ito. Meaning, negative 2 minus 4, negative 6 ka dyan, I1, plus, ito, 2I2, plus 4I3, then, lipat mo si 15 sa kabila. Negative 15, equation 1. Okay, meron tayo equation 1. Gawa tayo ng equation 2. So, dito, kung mapapansin natin, yung circuit natin is okay. Loop 2 tayo ngayon. Ako, lahat pala di ko sinalatan. Tingnan natin yung paste ko. Okay, babalik ko nila yung mga values niya. Ito, loop I1. Ito si 2 ohms. Okay, at loop 2. At loop 2. Okay. Dito, loop I2. Susundin natin yung polarity niya. Since pag ganito ka, papunta ka dito, ito yung positive side mo, ito yung negative side. So meaning, negative side lalabas dito sa 2 ohms and 3 ohms siya, si I2 mo. Diba ito? Positive, negative ka dyan. Puro sa negative siya lalabas. So from dyan, pwede nating sabihin, at loop 2, at mesh 2, negative 2 ohms multiply by I2, gawin ko na in current variable na siya. Then dito, minus 3I2. Then dito, kung makikita mo, pag ganun yung ikot mo, sa positive side ka lumabas ng battery. So from dyan, plus 10 volts ka dyan. Then wala naman na siyang dinaanan
I think may nakaligtaan tayo. Itong part na to. Kung mapapansin nyo, si I1 dumali din sa kanya. Nagkaroon ng opposition. Ang kinoconsider natin na loop is si I2. Meaning, negative ka dyan, 2 ohms multiply by I2 minus I1. So, yan. Susundin natin kung saan yung current na kinoconsider natin. Siya yung positive dyan. Okay. So, from dyan, okay na tayo sa equation yan. Equate na natin sa 0. Wala na siyang dadaanan. Nakaikot na siya. Distribute lang natin. Negative 2i2 plus ka na kasi negative times negative 2i1 minus 3i2 ka dito plus 10 is equal to 0. So, from dyan, simplify natin 2i1 minus 5i2 plus 0i3. Since wala kang i3, 0 mo na dyan para maganda tingnan. Then, lipat mo sa 10 dito sa kabila. Magiging negative 10 ka dyan. Equation 2. So, okay na. Meron na tayo equation 1 and equation 2. Dito na tayo ngayon. Kay loop. Ito na yung loop natin. Loop number 3. Buhay ko lang to. Si loop number 3 natin, I3. Ito na yung kinoconsider natin. Meaning, positive ka dito, negative ka dun. Positive ka dito, negative ka dito. Then, sa negative side dumaan sa 5 ohms and 4 ohms. Pero, itong si 4 ohms, R3, nagkaroon ka ulit ng opposition, si I1. Nag-oppose siya kay I3. Meaning, I3 minus I1 ka dyan sa 4 ohms. Ito yung current mo dyan at 4 ohms. I3 minus I1. Kasi nga, sinusunod natin yung polarity ng current na kinoconsider. So, from dyan, at mesh 3. So, dito, kung papansin natin, unahin na natin to, si 4 ohms. Negative 4 ohms, then yung current na naranasan niya, I3 minus I1. Then, sa battery natin, sa negative side tayo lumabas, negative 10 volts ka dyan. Kung mapapansin natin, umikot ka dito sa 5 ohms, negative side ka ulit lumabas, minus 5 ohms, multiply by I3, is equal to 0. Wala na wala ka nang dinaanan na iba pa. Then, simplify natin, negative 4I3, plus 4I1, minus 10, minus 5I3, is equal to 0. Ayusin natin, 4I1, plus 0i2 kasi wala kang i2 dyan. Inayos ko lang para maganda tingnan. Then, negative 4 minus 5 minus 9i3 ka dito. Then, ang natira, si negative 10, ilipat natin sa kabila. Ang mangyayari, positive 10 ka dyan. Ito ngayon sa equation 3 mo. So, dito, I think pwede na natin gamitan ng Caltech para mabilis. Gamit tayong Caltech, copy-paste ko lang dito yung mga equation. Equation 1. Oops. Equation 1. Equation 2. Equation 2 tayo dito. Then, equation 3. Meron tayong 3 equation, 3 unknowns. Papasok yan dito sa Caltech natin. Caltech natin is, para sa Casio, mode equation number 5. Then, ito number 1. Number 1 ba? Hindi, number 2. Ayan. Number 2. Okay. 3 equation, 3 unknown. Yung number 1 para sa 2 equation, 2 unknown. So, from dyan,
mangyayari sa mga value natin, ito ngayon si A mo. Kung magko-consider tayo dyan, ito si A, ito si A mo, ito si B, si I2, C si I3, and D, ito ang constant. Open natin. Kapag magsasalpak kayo dito sa Caltech, lagi nyo tatandaan yung mga constant, ililipat nyo dito sa equals. So, negative 6 equals 2, I2, then for I3, negative 15 ka dito. Then dito, equation 2, 2 ka dito, negative 5 ka sa I2, 0 ka sa I3, then negative 10 ka dito. Dito, sa equation number 3, 4 ka dyan, 0 I2, negative 9 I3, then 10. So, from dyan, makukuha na natin. Etong si A or X, pagdating doon, ito yun. I1 yan. Ibig sabihin pala, si I1 natin ay equal kay, anong value yan? 4.25. I1 is equal to 4.25 ampere. Then, pindutin mo equals, lalabas si I2 ngayon, 3.70. I2 is equal to 3.70 ampere. Pindutin natin yung equals na isa pa. Ang I3 natin, 0.78 ampere. I3 is equal to 0.78. 78 ba? Okay, 78 ampere. Ito na yung mga value natin. Pagdating sa loops. Meaning, makukuha na natin yung individual voltage drop. Kung mapapansin natin, kunin natin to. So, dito, analyze natin. Kung mapapansin nyo, sa original loop natin, ito si I2. Ito si I1, ito si I3. Kung mapapansin nyo dito sa original loop, ang nangyari dito kay R1, ito si R1, ang nangyari sa kanya is nagkaroon ng opposition, si current I2. Meaning, tingnan natin kung saan nga ba siya magfo-fall ang kanyang current. Pwede natin sabihin sa current at R1 or sabihin natin IA na lang, yung current na dumaloy kay R1 is equal to sundin natin yung I1 minus I2 ka dito. Then, current at R1 is equal to I1 mo is 4.25 ampere minus I2 is 3.70. Meaning, ang IA mo dyan, 4.25 mode 1, 4.25 minus 3.70 equal ka ngayon kay 0.55 ampere. So, yan yung naranasan niyang current. Then, siguro, sa R2, kung mapapansin mo, current at R2, tawagin nating IB. Kung mapapansin mo, wala namang opposition. Meaning, buong-buo siya, si R2 lang dito. I2. Ang I2 natin is 3.70 ampere. Okay. Ano pa ba? Si R3. Si R3, tawagin nating IC. Kung mapapansin nyo, sundin na lang natin kung ano yung tawag dito. Sign ni I1. Kasi, ganun lang din naman mangyayari. Kung susundin natin yung flow ni I3, o sige, sundin natin. I3 minus I1 ka dyan kasi sila yung nagkaroon ng opposition. Ang mangyayari, si I3 yung kinonsider natin na flow, pataas. Pataas mangyayari dyan, di ba? So, 0.78 minus
4.25, ang mangyayari, current IC mo dyan ay equal kay 0.78 minus 4.25. Nag-negative ka dyan. Negative 3.47 ampere. Meaning, dapat si IC mo is, kung pataas yung kinonsider mo, dapat ang original niyang flow pababa. IC mo dapat ay equal kay positive 3.47 ampere pababa. So, ganun yun. Itinatama natin yung mga flow niya kapag nagne-negative. Kasi wala namang negative na current. Then, ano pa? Si R4. Dito na lang din. Si R4, kung mapapansin nyo, buong-buo naman papasok dyan. Yung current I3 natin. Meaning, ang I3 mo dyan ay equal lang. O, I4, ID. Sabihin natin, current ID pumasok sa kanya. Equal lang yan kay I3, which is 0.78 ampere. So, ito na yung mga current natin. Ihiwalay ko lang. IA mo ay equal kay 0.55 ampere. IB mo ay equal kay 3.70 ampere. IC mo ay equal kay 3.47 ampere. Ang ID mo dyan, equal ngayon to kay 0.78 ampere. So, yan yung mga value natin. Paano naman kapag voltage drop? So, B1, I1, R1, pwede natin sabihin, ang I1, IA ang pumasok kay R1, 0.55. 0.55 multiply mo kay 2 ohms. 0.55, burahin ko lang to. 0.55 times 2 ohms equal to yan kay 1.1 volts. Okay. Voltage sa 2. IA to IB R2. Ang IB natin 3.70. R2 mo 3 ohms. Meaning 3.70 times 3, 11.1 volts. Okay, B3 natin, IC, R3, ang IC natin ay equal kay 3.47, ang ohms natin ay 4, 3.47 times 4, 3.47 times 4, equal yan ngayon kay 13.88 volts. Okay, B4 natin, I4, R4, ID, R4, ang ID natin 0.78 ampere. Then, ang R4 natin is 5 ohms. So, from dyan, 0.78 times 5. 0.78 times 5. Meaning, 3.9 volts ang voltage drop sa kanya. So, ito na yung mga sagot natin. So, ito yung current. Ito ngayon yung voltages or voltage drop across the resistances. So, tingnan natin yung flow ng current natin. Itama. So, dito, burahin ko lang to. Itama natin yung flow ng current. Oops. Ito na nga burahin. Ito na lang. Ito na to. Kung mapapansin nyo, ang loop natin pag ganito. Kinonsider natin na loop pag ganito. Pag ganyan. Clockwise. Then, ang nangyari, since ganyang direction natin at I1, kung mapapansin nyo,
positive ka dyan. Meaning, tama lang yung direction natin pag ganito. Kasi nga, pag trace mo, pag ganun yung direction yan. Dito sa kabila, current I2, dito, kung papapansin mo, pag ganun yung ikot niya, pababa. Meaning, pababa ka dyan, tas positive yung nakuha nating values. Ito yung direction ng current natin ngayon dyan. Tama lang. Then dito, I3, sinet natin pag ganito, kung mapapansin mo, sa I3 pumasok kay R4, pag ganito yung flow mo dyan, tama lang. Dito, yung nakuha natin at IB, kung mapapansin mo, ang kinonsider natin kay IB is, ang ng IA pala, I1 minus I2, kinonsider natin na positive si I1, pababa. Tapos positive yung nakuha natin value. Tama lang. Pag ganito. Ito yung flow ng current mo dyan. Dito kay R3, di ba tinama natin kanina, negative siya, pataas. Meaning, pababa yung direction ng current mo dyan. So, yun na yun, yung mga tamang flow ng current natin sa circuit. So, ganun mag-solve pagdating kay mesh. So, yun lang naman ang aking gustong i-share. And salamat sa pakikinig. Sana may natutunan kayo.